One time the new Filipino time, alas 12:01 na mga kabrigada. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Rocky Sigues. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Si Mayor Junjun Binay pinapakontempt sa Senate probe dahil sa kanyang pangingisnab sa ginagawang pagdinig. Walang daw integration sa MLF sa militar sa ilalim ng BBL ayon sa Armed Forces of the Philippines. Samantala, recruitment ng BIFF at Abu Sayyaf para maging ISIS sa Basilan, pinabuluanan ng Armed Forces of the Philippines. At mamaya-mayang konti live din mula dyan sa Palasyo ng Malacanang, mga politikong hindi suporta sa BBL mananagot sa mga butante. Ayon yan kay Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Samantala, mga bagong testigo naman ng Senado sa Makati City Building anomaly, minaliit lang ng kampo ni Vice President Jejomar Binay. Mga kabrigada, magandang tanghali mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide na hatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule at DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. At live mula dito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Sandy Madarcos. Ako naman, Brigada Rocky Sigues. Araw po ngayon ng Webes, September 25, 2014. At ngayon sa detalye na ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide. Nais ngayon ni Senator Antonio Trillanes IV na mapatawan ng contempt si Makati City Mayor Junjun Binay dahil sa ginawang pangisnab sa sinasagawang investigasyon kaugnay sa umano'y overpriced Makati City Building 2. O narito, hiniling ng alkalde sa pamamagitan ng kanyang abogado na ihinto ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee dahil sa jurisdictional questions dahil malinaw umanong hindi na in aid of legislation ang ginagawa ng mga senador. Pero ayon naman kay Senator Coco Pimentel, minsan nang humarap sa naunang pagdinig nila ang alkalde at hindi naman ito inungkat at kwinestyon ang isyu ng jurisdiksyon. Bago ang pagdinig ngayong umaga, inihayag ni Binay na nasa naunang pagdalo nito ay mistulang nabastos ito sa pagtrato ng mga mambabatas. Brigada Balita Nationwide. Tinanggihan na nga ni Makati Mayor Jejomar Erwin Jun Binay ang sampinan ng Senate Blue Ribbon Committee para dumalo sa nakatakdang pagdinig may kaugnayan sa Makati Building 2 anomaly ngayong araw. Sa naunang pahayag, sinabi ng abogado ni Binay na si Attorney Patricia Alvarez, questionable ang otoridad ng Blue Ribbon Committee na inobliga ang mayor o mayor ng Makati City na dumalo sa hearing. Si Mayor Binay dumalo sa unang bugso ng Senate inquiry pero ayon kay Attorney Alvarez, hindi naman ito dadalo ngayon dahil sa wala namang umanong tinutumbok na hanap ng katotohanan ng Senado, kundi sirain na lang ang nangsirain ang mga Binay para sa personal na interes. Umaapila naman ang kampo ni Binay sa Senado na sundin ang wastong proseso sa mga ginagawang pagdinig at hindi puro panghusga lamang sa mga Binay. Brigada Balita Nationwide. One time the new Filipino time, alas 12:05 na mga kabrigada. Live din ho tayo napapakinggan ngayon dyan sa Brigada News FM Batangas City, Brigada News FM Lucena at Brigada News FM Puerto Princesa City. Mga kabrigada, dako muna tayo sa Palasyo ng Malacanang. Naka-standby si Brigada Leo Navarro Malecdem. Mga politikong hindi susuporta sa BBL mananagot sa mga butante. Ayon daw yan kay Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Naka-standby si Brigada Leo. Brigada Leo, i-brigada mo. Brigada Live Report. Mananagot sa mga botante sa 2016 ang mga mambabatas na hindi susuporta sa pagpasa sa Bangsamoro Basic Law. Ito ang babala ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga mambabatas nang matanong siya sa Columbia University hinggil sa inaasahan niya sa BBL draft
na hawak na ngayon ng Kongreso. Sinabi ni Pinoy na kumbinsido siyang babagsak ang popularity sa mga botante ng sinumang maging hadlang sa pagpasa sa BBL na layong tatapos sa ilang dekada ng problema sa peace and order sa Mindanao. Sa kabila, natutawala si Pinoy na may papasa ang BBL at may ahabol ito sa time frame para sa pagbibigay daan sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Binigyan din ng Pangulo na isusulong niya ang conduct ng fair at democratic election sa Mindanao sa 2016, oras na maisabatas na ng tuluyan ang BBL. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Maraming salamat Brigada Leo Navarro Malikdem, live direktamente mula dyan sa Palasyo ng Malacanang. Samantala, sa iba pa nating mga balita, nilinaw ngayon ng Armed Forces of the Philippines na walang integration sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sakaling may sakatuparan na ang Bangsamoro entity sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon kay AFP spokesman Colonel Ramon Zagala, sa ilalim ng binubuong kasunduan sa usapin ng pagsasani ng mga kwalipikadong MILF combatant sa hanin ng mga law enforcers, hindi maaaring pumasok bilang entry sa militar ang sinuman sa mga MILF fighters. Matatandaan na sa naging kasunduan sa pagitan ng MNLF at gobyerno ng Pilipinas noon ay binigyan ng opsyon ng ilang mga miyembro ng MNLF na maging regular na miyembro naman ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sinabi ng Zagala na sa pagkakataong ito sakaling may sakatuparan ng Bangsamoro at ay maaring may pasok ang kwalipikadong MILF fighters sa hanay ng kanilang sariling police force para sa pananatili naman ng katahimikan at kapayapaan sa kanilang mga area of assignment. So yun ang kanilang nakasaad doon sa kagustuhan nila na a police in the Bangsamoro ang desire nila. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, sa iba pa nating mga balita, live din ho tayo napapakinggan dyan sa Brigada News FM General Santos City at dyan din ho sa Brigada News FM Coronadal City. Tiniyak naman ngayon ng pamunuan ng 6th Infantry Division ng Philippine Army na nakahanda sila sa mga posibleng panggugulo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter or BIFF na hindi pabor sa Bangsamoro Basic Law or BBL. Ayon kay Colonel Dixon Hermoso, tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, naka-white alert lamang ang kanilang alert status pero handa at inaabangan na ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang mga posibleng gagawing panggugulo ng nasabing grupo. Kinumpirma din ng opisyal ang ginawang pagharas ng BIFF sa Barangay Lower Malamote, Matalam, North Cotabato noong isang araw pero wala namang nasaktan sa naturang insidente. Dagdag pa ni Hermoso, mismong ang mga residente ng lugar ang nagsumbong sa mga otoridad na tuwing may naispat ang mga BIFF kung kaya mabilis na nakaresponde ang mga otoridad. Brigada Balita Nationwide. Samantala, dako muna tayo kay Brigada Geoffrey Bong Kagape, naka-standby ang bagong testigo ng Senado sa Makati City Building Anomaly. Abay, minaliit lang ng company Vice President Jejomar Binay. Brigada Bong, i-brigada mo. Brigada Live Report. Minalit lamang ng kampo ni Vice President Jejomar Binay ang bagong testigo ng Senate Law Reform Subcommittee na nagpapatuloy na pagdinig kaugnay sa sinasabing overprice ng Makati City Building 2. Ayon kay Cavite Governor John de Crimolia, tagapagsalita ni Binay, may mga mahalagang lakad na dapat bigyang prioridad kung ikukumpara sa pagdalo sa pagdinig ng pangalawang Pangulo ngayong araw. Sa panayam ng Brigada News FM kay Rimulya, batay sa naunang schedule ni Binay, alas 9:30 ng umaga kailangan ito ng meeting sa pamilya ng informal sitter na nakatira sa may danger zones area sa may Balotondo. Alas 10:30 naman ng umaga ay magsasalita ito sa Philippine Homestyle Congress sa may SMX Convention Center sa lungsod ng Pasay. Hindi rin nila makakapekto sa kanyang panunungkulan at plano sa pamalaan ang mga naisalang na testigo tulad na lamang nitong si dating Makati General Services Department Head Ernesto Atpiliaga. Nagpaliwanag na rin umano ang pangalawang Pangulo sa kanya naging national speech at haharapin na lamang ang kaso na nauna nang naisampa sa Office of the Ombudsman. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Geoffrey Bong Kagape, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Maraming salamat, Brigada Geoffrey Bong Kagape. One time the New Filipino Time, alas 12:11 na mga kabrigada. Live din ho tayo napapakinggan dyan sa Brigada News FM Kalibo Aklan at dyan din ho sa Brigada News FM Cagayan de Oro City. Brigada
Brigada Balita Nationwide. Sa iba pa nating dagdag na balita, pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines ang pagbubulgar ni Mayor Joel Maturan ng Ungkaya, Pucan, Basilan na nagsanib puwersa na ang pagsama ng Freedom Fighter o BIFF at Abu Sayyaf sa recruitment activities para sa Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Sa panayam ng Brigada News FM National Headquarters kay AFP spokesman Colonel Ramon Zagala, sinabi nito na walang mga miyembro ng ISIS sa Basilan at walang direktang ugnayan ang ISIS sa ilang lawless elements sa Mindanao at BIFF at mga bandidong Abu Sayyaf. Magkagayunman sinabi ng tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na posibleng nagsasagawa nga ng recruitment ang BIFF at Abu Sayyaf pero sumasakay lamang ang mga ito sa isyu ng ISIS para makahikayat ang mga bagong miyembro. Matatandaan na sinabi ni Mayor Maturan na nakakahikayat na ng mga supporters ang ISIS sa mga bayan ng Sumisip, Tipo-Tipo at Albarca at Akbar kapalit ng mga baril at pera at iba pang mga pangako. Pag-recruit, posibleng nag-recruit sila at ginagamit lamang po yung pangalan ng ISIS pero walang direct link ang ISIS dito sa Pilipinas. Brigada Balita Nationwide. One time the New Filipino Time, alas 12:12 na mga kabrigada sa ating Panguling Balita Nasyonal. Inumpisahan na ngayon talakayin ng Senado ang panukalang pagbibigay ng karagdagang kapangyarihan sa Pangulong Benigno Noynoy Aquino III para maagapan ang nakaambang power crisis sa darating na taon 2015. Sa pagharap nito sa Senate Committee on Energy, ipinaliwanag ni Energy Secretary Carlos Jericho Icot Pitilla na ang hinihinging joint resolution para mapayagan ang punong ehekutibo na makakuha ng mga dagdag na generating capacity ay alinsunod sa itinakda ng Republic Act 9136 o ang Electric Power Industry Reform Act of 2001. Maalala na sa unang pahayag nito, iginiit ni Senate President Franklin Drilon na maaari lamang igawad sa ehekutibo ang dagdag na kapangyarihan kung ito ay last resort na laban sa inaasahang kakulangan sa supply ng kuryente. Panukala pa ng mambabatas, maaari namang simulan ngayon ng gobyerno ang rehabilitasyon sa mga power plants para mapalakas ang generation power nito pagdating ng pangangailangan. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, live din ho tayo napapakinggan dyan sa Brigada News FM Cotabato City at dyan din ho sa Brigada News FM Toledo City at Brigada News FM San Carlos City. At yan ho ang unang bahagi ng ating pagbabalita para sa Brigada Balita Nationwide na hatid sa inyo ng Power Source Herbal Capsule at DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. At live mula dito sa Brigada National Headquarters sa araw na ito ng Webes, September 25, 2014 sa ngalan ni Brigada Sandy Madarcos. Ako naman, Brigada Rocky Sigues. One time the New Filipino Time, alas 12:14 na mga kabrigada. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada National Headquarters. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule.